Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Kung saan ang sabi rito ay si Bitcoin raw po ay nag-overheat. Ayan, is Bitcoin overheating? Ayan, hindi po maganda yan kung pag na-overheat. Lahat po ng mga bagay kapag nag-overheat ay masama po yung kahihinatnan nito. Kaya ayan, mukhang hindi po maganda ang kalagayan ni Bitcoin kung ito ay nag-o-overheat. Ayan, this index might suggest so. Ayan, yung index po ito po yung index na pag-uusapan natin sa video na ito. Ang siyang nagpapakita yan na kung nag-o-overheat nga ba si Bitcoin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po mga ka-crypto, sabi rito ay Bitcoin's meteoric rise seems to be fueling burgeoning sense of greed among cryptocurrency enthusiasts. Ayan, yung dahil daw po sa yung meteoric rise, yan po yung ipinakita ni Bitcoin nitong nakaraang araw na price surge, yung kanyang mabilisang pag-akyat ay parang maaring ito daw po yung parang nagbibigay or parang bumubuo yan sa greed. Ayan, yung pagkagahaman ng mga investors, mga cryptocurrency enthusiasts. Kaya ayan, pwedeng mauwi nga ito sa overheating. Yan na gaya ng pagkakasabi sa title ng balitang ito. Kaya ayan, Bitcoin's recent ascent, ayan, ascent to the $35,000 level has stoked greed sentiment among market participants. Ayan, yung pag-angat daw po ni Bitcoin sa presyong $35,000 ay maaring ito daw po yung parang nagdulot ng gahaman. Yan, pagkagahaman ng mga investors. Yan, mga market participants. Ayan, the Bitcoin Fear and Greed Index, a popular barometer that gauges market sentiment, currently stands at 72. Ayan. Sa mga hindi po nakakaalam ay ang Bitcoin Fear and Greed Index ay isa po itong napakasikat na tool. Ayan, isa po itong measuring tool. Ayan, tinawag pong barometer na yung basihan po nito ay yung mga behavior, mga emotional, yan, lahat po pinagsama-sama na po, mga fundamentals ay yan, pinagsama-sama na po dyan at inilagay po sa index na ito, Bitcoin Fear and Greed Index. Kaya maraming gumagamit po kasi nito kasi napakasimpleng maintindihan lamang po yung tool na ito. Yan, meron lamang po tayong fear, neutral at saka greed. Tatlo lamang po yan. At kung pag tinitignan lamang natin kung nasaan yung kung saan yung kalagayan ngayon ni Bitcoin, kung ito ba ay nasa fear, yan, nasa neutral or nasa greed. Yan, kung pag fear ay bagsak na bagsak po ang presyo ni Bitcoin, kung saan ay marami pong natatakot na mag-invest kay Bitcoin kasi sobrang bagsak yung kanyang presyo. Kung pag nasa neutral naman ay ayan, parang wala lang. Ayan. Yung greed naman ay ayan, napasobra na yung mga gustong bumili kay Bitcoin. Ayan, kaya naman ito ay nasa greed. At ngayon ay ang kalagayan po ni Bitcoin ayon po dito ay nasa 72. Ayan. Parang yung kanyang measuring ay nasa between 1 to 100. Yung syempre yung 100 ay yung pinakamataas. At yan po ay sakop ng greed. Kaya yan, nasa 72 na po tayo. Nasa greed zone tayo. Kaya ayan, Bitcoin's mood swings. Just a day prior, the index was slightly lower at 66. It's still within the greed category but indicating slightly less enthusiasm. Ayan. Itong mga nakaraang araw lamang daw po ay nasa 66 yung ating index. Ayan, pero yan ay sakop pa rin. Nasa greed zone pa rin yan. Ayan, pero mas mababa nga lang. Ayan, kumpara sa ngayon na nasa 72 na.
Going back a week, the index was at a neutral position of 50. Ayan, yung 50 po yung nasa neutral. Yung sinabi po ko po kanina na balanse. Balanse lamang yung persa ng fear at saka yung persa ng greed. Kaya kung pag nasa 50 ay ayan, parang nagko-consolidate lang, parang consolidation or sideways yan sa ating technical analysis. Ayan, suggesting that the market sentiment was balanced with neither excessive optimism nor pessimism dominating. Interestingly, a month ago, the index was almost in a similar neutral state but a tad lower at 47. Ayan, medyo nitong nakalimbas na buwan ay naglalaro pala ang index sa 47. Yan, mababa po, nasa malapit po, nasa parang fear zone na po yan, 47. Pero nasa neutral pa rin yan. Ayan, kasi napakalapit po sa 50. Ayan, the Bitcoin Fear and Greed Index has historically served as a reliable touchstone to discern the market's overarching sentiment. Ayan, totoo po yan. Marami po talagang gumagamit ng Bitcoin Fear and Greed Index para basihan, para makita yung parang behavior ng market, yung kanyang overall sentiment. Yan, its metrics derived from various sources including volatility, volume, social media, surveys, and other market-driven factors. Yan na nga yung sinabi ko kanina. Yan, yung Bitcoin Fear and Greed Index na ito ay hango po ito sa mga iba't ibang mga metric sources. Yan, tulad ng volatility, volume, mga social media, yung mga balita natin dyan, fundamentals, at saka yan, marami pang iba. Kaya yan, linagay po yan sa iisang indicator lamang. Kaya napakaganda po ng indicator na ito. Kaya ginagamit na rin po ito ng mga nagbibigay ng forecast, yan, or predictions. Historically, during the euphoric market phases, the index skews toward greed, cautioning investors about potential overheating. And conversely, during market downturns, the index tends to register fear, often viewed as a potential buying opportunity by contrarian investors. Ayan. Ayan po ang simpleng paggamit lamang sa indicator na ito. Kung pag nasa greed index po ang market, yan, ibig sabihin ay may potential po itong mag-overheat. Ayan, kung pag nag-overheat na ito ay ayan, hindi na po maganda ang kalagayan ng market. Ayan, kung pag nasa fear naman, ayan, kung pag todo bagsak naman ay nag-represent naman po ito ng buying opportunity. Kaya ayan, kung gusto lamang po natin ng simpleng strategy sa pagti-trade or pag-i-invest dito sa mga cryptocurrencies, lalong-lalo na dito kay Bitcoin, ayan, pwede po natin gamitin ang index na indicator na ito, ang Greed and Fear Index na ito. Yan, kung pag nakikita natin na yung index ay nasa fear, ay bili lamang po tayo ng bili ng Bitcoin. Yan, kung pag nasa greed naman, ayan, ay diyan naman po tayo nag-uumpisang yan mag-take profit. Ayan, full on bullish mode. Bitcoin reached a 17-month peak and recovered from the previous losses amid growing anticipation of US regulatory approval for stock market funds focused on the cryptocurrency. The cryptocurrency value surged by over 10% to $35,000 due to the increased trader confidence and the Securities and Exchange Commissions or SEC green-lighting an exchange-traded fund in the upcoming months following positive signals from major institutions like BlackRock. Ayan po yung nagdulot sa price surge ni Bitcoin nitong mga nakaraang araw, kung bakit ito umakyat ng 10% at umabot po ito or nahit po niya ang presyong $35,000. Dulot po kasi yan ng yung parang malapit nang ma-approve yung spot Bitcoin ETF ni BlackRock. Ayan, a brief consolidation period. Bitcoin successfully reclaimed its standing above $34,000. Ayan. Kasi yung $35,000 na presyo ay meron po kasi tayong matinding resistance line dito.
Ayan, kaya hindi po niya kinayang tagusin yan or lampasan. Kaya nagkaroon siya ng rejection at ngayon ay naglalaro po siya dito sa mga $34,000 na presyo. Historically, data shows that there might be still be room for greed to grow in the current cycle. Historically, in February 2021, the index reached a notable high value of 93. In October 2021, it peaked at 84. Ayan, yan po pala yung mga historical na yung mga na-attain na matataas na value ng index, yung greed, yung fear and greed index natin. Ayan, yung noong taong February 2021 ay umabot po pala ito ng 93. Ito na po yata yung pinakamataas na value o na-reach ng fear and greed index natin. Tapos nung October 21 ay ayan, umabot po siya ng 84. Ayan. These past peaks shows that the market previously sustained more bullish sentiment than the current levels, and there is potential for the sentiment to elevate further. Ayan, ibig sabihin ay kung pag umakyat po sa mga ganitong presyo noon ang greed and fear index natin, ay ibig sabihin ay may room pa raw. There might still be room to grow, or ibig sabihin ay parang may posible pang umakyat ang presyo ni Bitcoin sa mas mataas na presyo. Yan, kasi sa ngayon ay ayan, sinabi nga natin kanina na yung kanyang index ngayon, yan yung kanyang current index ay nasa 72. Yan, ibig sabihin ay ayan, pwede pa itong umakyat ng hanggang posibleng 84 at saka 93 gaya ng nangyari noong February 2021 at saka October 2021. Kaya ayan, yan po ang kalagayan ngayon ni Bitcoin base dito sa Greed and Fear Index. Ayan, mukhang malapit na nga siyang mag-overheat. Ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.